Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Mayan muling mag-ibon, awitan ng Panginoon. Sa aming sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa aming sariwain, pagliligtas niya sa atin. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, ikaw ay nagsisimba ngayon kasi tayo mga bata na nangangailangan sa paggabay at tulong ng ating Diyos at ating Ama. Kaya may puso na katulad ng bata. Magbalik tayo sa Ama. Humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinabi ng Panginoon, ikaw, Assyria, ang gagamitin kong pamalo at malupit na kasangkapan ng aking galit. Susuguin ko siya laban sa isang bayang tampalasan, sa bayang kinapuputan ko, upang ito'y wasakin at samsaman ng lahat ng yaman, at yukarang parang putik sa lansangan. Ngunit wala ito sa kanyang isipan. Hindi ito ang kanyang hangad. Ang layunin niya'y manira at magpasuko ng maraming bansa. Sapagkat ganito ang sinabi niya, nagawa ko iyan pagkat ako'y malakas, marunong at matalino. Inalis ko ang hangganan ng mga bansa
at sinamsam ko ang kanilang kayamanan at ibinagsak sa lupa ang lahat ng nakaluklok sa trono. Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang kamukha ng pugad ng ibon. Dinampot ko ang buong daigdig na parang dumadampot ng itlog na iniwan ng inahin. Walang pakpak na pumapagaspas, ni huning narinig. Mapagmamalaki ba ang palakol sa may-ari nito? Makapagmamataas ba ang lagari na gumagamit niyon? Ang baston pa ba ang magwawasiwas sa mga hawak nito? Kaya nga ang magigiting niyang mandirigma ay papakasakitin ng Panginoon. At sa ilalim ng kanilang maringal na kasuotan, mag-aapoy sa init ang kanilang katawan, parang sigang malagablab. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Yaong mga hinirang mo ay kanilang nililipol. Inaapi nila yaong tinubos mo, Panginoon. Ang mga ulilat balo mamamayan ng ibang bansa, pinapatay nila ito at kanilang pinupuksa. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Madalas na sinasabi, hindi kami pansin ng Diyos. Hindi kami nakikita at pansin ng Diyos ni Jacob. Unawain ninyo, bayan kayong pahat ang isipan. Hanggang kailan pa durunong kayong mga taong mangmang. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Itong Diyos na lumikha nitong ating matatenga, akala ba ninyo'y bingi ni hindi makikita? Sa lahat ng bansa, di ba siya ang hahatol? Di ba siya naguro nila pagkat siya ang marunong? Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginoon hindi niya iiwan. Yaong mga hinirang niya'y hindi niya tatalikdan. Magbabalik sa matuwid ang ganap sa karunungan. Diwang ito ang susundin sa tapat ang pamumuhay. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumayin niyo, Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Binigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama. Walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak. At yung marapating pagpahayagan ng anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Miyerkules sa ika-15 linggo sa karaniwang panahon, magandang umaga, mga kapanalig, good morning po. At napansin mo, kapanalig, ang dami mo ng pagsubok, hirap, problema na nalagpasan sa buhay. May mga pagkakataon, akala mo, wala nang solusyon. May mga pagkakataon, akala mo, hindi ka na makababangon, hindi ka na makababayad. Wala na, akala mo, gulo, away, wala nang mangyayari to, hindi na magkakaayos to, hindi na magkakabati ito. Pero patuloy kang nanalig sa Diyos. Patuloy kang nagdasal, patuloy kang nanampalataya, patuloy mong ginawa yung tama. At sa eksaktong pagkakataon, God's perfect timing, nakita mo, biglang umayos ang lahat.
biglang nabayaran yung dapat bayaran. Biglang dumating ang isang biyaya na hindi mo inakala, na hindi sumagi sa isip mo, pero mas maganda yung biyaya na dumating kesa doon sa ipinagdadasal mo. At paulit-ulit pinatutunayan sa iyo ng Diyos, siya'y Ama na ating maaasahan. At ito ang dahilan naman kung bakit patuloy kang nagdadasal, patuloy kang nagsisimba, patuloy kang nananalig sa Diyos. Kapatid, kapanalig, huwag kang titigil sa iyong pagdarasal, kang susuko. Mahal tayo ng Diyos. Saan pa ba tayo pupunta? Kanino pa nga ba tayo hihingi ng tulong? Kundi sa Diyos at sa Diyos lamang. Siya ay ating Ama, tayo kanyang mga anak. Minamahal niya tayo. Hindi niya tayo paabayaan. Sinabi ni Jesus sa atin pong Ebanghelyo, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at ipinahayag mo sa may mga kaloobang katulad ng sa bata. May katabi ka ba ngayon? Pakisabi nga sa katabi, parang bumabata kayata. Ayan, bumabata. May mga bago tayong kasama dito. Mga bumabata, lalo na yung bagong-bagong kasama natin dito, si Kuya Jeff. O JT ka ba, Kuya Jeff? Ayan, bagong-bago yan. Parang bata lagi. Bumabata kayata. Mas gusto natin yung bumabata kasi yung nag-iisip bata. Ayaw natin nun. Pero ang sabi dito, nagpapasalamat si Jesus. Pinahayag ito hindi sa matalino, hindi sa mayabang, hindi sa mapagmataas, kundi sa mga may puso na katulad ng sa bata. Ano po ba ang ibig sabihin ng bata? Kasi nga, pag bata, di ba, Father, matigas ulo nun, makulit. Pag bata, maingay. Sa simbahan, takbo ng takbo. Okay lang po yun. Wala namang problema sa aming mga pari yun. Yung mga bata, pag kumakain, magulo, nagdadabog, kung ano-ano. Yun po ba yung ibig sabihin ng bata? Hindi po ang ibig sabihin ng bata yung wala nang ibang inaasahan kundi ang magulang niya. Opo, yung bata matigas ulo, iiyak. Pero habang umiiyak yan, ang hinahanap niya, si nanay niya, si tatay niya. Nagugutom yan. Ang gusto niyang magbigay ng pagkain, si nanay niya, si tatay niya. May sakit, may trangkaso, nadapa. Ang isisigaw niya, nanay, tatay. May ibang tao baka lumapit. Ayaw niya. Ang gusto niya lang, nanay niya, tatay niya. Kasi doon siya nagtitiwala at wala nang iba. At alam ng bata, kahit may mga asong tumatahol, kahit may panganib, maingay, magulo, ang daming tao, kahit may mga pumuputok na kwitis, fireworks, pero pag yakap-yakap siya ni tatay, yakap-yakap siya ni nanay, walang masama na mangyayari sa kanya. Iyan po yung ibig sabihin ng bata. Yung bang may kababaang loob at umaasa sa magulang niya lamang. At kung nais mong makita ang napakaraming pagpapala ng Diyos, kung nais mong matanggap ang milagro ng Diyos, kung nais mong matanggap ang pagpapagaling ng Diyos, sinasabi po sa atin ni Jesus ang paraan, magkaroon ka ng kalooban katulad ng sa bata. Pag matalino ka, wala namang problema sa matalino, marunong, Kaya lang pag sobrang talino, sobrang dunong, pag may sakit, sinong gagamot? Ikaw. Nakaasa ka sa sarili, nakaasa ka sa pera, nakaasa ka sa mga diskarte mo, nakaasa ka doon sa magagawa ng tao. Kapanalig, gawin mo yung kayang gawin ng tao. Gawin mo. Pero yung hindi natin kaya, huwag mong ipilit.
Mai-stress ka niyan. Magkaroon ka ng kaloobang katulad ng bata. Tanggapin mo, yung imposible, hindi ikaw ang gagawa niyan. Yung imposible ay nasa larangan ng Diyos. Yung posible, yun yung gawain ng tao. Pero yung imposible, huwag mong ipilit. Sabi nga po doon sa atin pong letter sender, nagpadala po siya ng sulat, may karelasyon daw yung tatay niya. Ang sabi po ng mga nagpapayo po sa atin, hindi ikaw yung babago sa tatay mo, ha? Kung ano man yung desisyon niya, kung ano man yung pagkakamali, kung ano man yung unfaithfulness na nagawa, hindi ikaw yun. Pero meron kang pwedeng gawin, mahalin mo, ipagdasal mo. Yun yung kayang gawin natin bilang tao. Pero yung pagbabago, yung mga puso na mahilom, si Lord ang gagawa nun. Si Lord ang gagawa nun. Payagan mo ang Diyos na manatili sa puso mo. Ito'y gagawin lamang natin kung meron tayong kalooban ng katulad ng bata. Yung bang kahit nasira yung pangarap, kahit nasira yung pamilya, andyan pa rin ang Diyos. Kahit napakatindi yung problema mo, kahit napakasakit ng pinagdaraanan mo, yung bang nagpapakumbaba, at kayang-kaya mo pa rin sabihin, kasama ko si Lord. Hindi niya ako pabayaan. God is bigger than my problems. God, mas malaki si Lord kaysa sa gulo. Gulo sa pamilya, gulo sa trabaho. Mas malaki pa rin si Lord. Ito po'y magagawa lamang natin kung meron tayong pusong katulad ng bata. Pag masyado tayong matalino, pag masyado tayong marunong, baka magalit tayo, manisi tayo. We will try to solve things by ourselves. Hindi nga po natin gawain yun eh. Si Lord yung gagawa noon. Yung mahilom, yung sugat ng mga anak, mahilom yung sugat ng mga taong pinagtaksilan, si Lord ang gagawa noon. Mahirap po yun. Napakahirap. Kapag nasugatan ka kasi, kapag merong pagtataksil, may away, mahirap po eh. Pero may hilom. May hilom ka, may hilom yung sugat ng mga anak, may hilom yung sugat ng pamilya, may hilom. Kung papayagan mo ang Diyos na hilumin ang ating mga sugatang puso, kung papayagan mo ang Diyos na gumabay pa rin sa atin sa kabila ng mga gulo na nakasalanan din naman natin, may puso, may kalooban, katulad ng bata. Yung bang, nung bata ako, pinagluto ako ng nanay ko ng pancake. Magulo yung kitchen namin. Hindi naman po high-tech yung kitchen namin. Lumang-luma yung kitchen namin. Ano pa nun yung ginagamit, kahoy na apoy, at saka ipa, nakalan pala. Yun yung ginagamit namin. Nung nagluto kami, ang gulo-gulo. Hindi ko kayang ayusin. May mga nasira pa ako. Pero nandun yung pananalig ko na kahit naputol ko yung hawakan ng kaldero, nabali yung sandok, o kaya ay naging makalat doon sa lababo, alam ko, aayusin ni nanay yun. May gagawin ako. Pero alam ko, aayusin ni nanay yun. Yung nasira, aayusin yun ni tatay. Yung may pananampalataya ka. May bayarin ka sa school,
Ayusin ni tatay ito, babayaran to ni tatay. Pinatawag ka ng principal, may nakaaway kang kaklase, pinatawag ng principal yung nanay mo, ayusin to ni nanay. Yun yung may kaloobang katulad ng bata eh. Yung bang alam mong wala kang magagawa. Yung bang inamin mong wala. Ito, hanggang dito lang ako eh. Pero magpapatuloy ka pa rin. Oo, pwede namang umiyak. Nasaktan ka. Pwede namang magpahinga. Napagod ka. Pero hindi ka titigil. Kasi alam mo, meron kang nanay, meron kang tatay who got your back. Nanandiri yan. Tutulungan ka. Oo, pagagalitan ka. Siyempre, mali ginawa mo eh. Pero galit sila hindi sa iyo, kundi doon sa ginawa mo. Kasi mahal ka pa rin nila. Pagagalitan, pero hindi pabayaan. Pagsasabihan, pero hindi kukonsintihin. Kasi minamahal. Minamahal. Mga kapanalig, ang Diyos ay ating Ama. Hindi niya tayo pababayaan. Ano man yung gulo na magawa natin, ano man yung problema na suungin natin, lagi mong tatandaan, hindi ka nag-iisa. Meron kang Diyos na laging nandiriyan, sinasamahan ka. Pero hindi pwedeng mayabang ha, hindi pwedeng mapagmataas. Kung magkakaroon ka ng kalooban, katulad ng bata, matatanggap mo ang tulong ng Diyos na ating Ama na lagi niyang ipinagkakaloob sa atin na kanyang mga anak na lubos niyang minamahal. Amen. Ibinunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa mga maliliit at mabababang loob. Dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng ating pangangailangan. May kalooban katulad ng bata, nananalig sa kanyang pagmamahal at pagkalinga. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan naway bigyan ng higit ng pansin ang mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng gobyerno naway pakinggan ang mga hinaing at pangangailangan ng pinakamahirap na mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga bata naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kalinga at kagalingan mula sa taong nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang lahat ng mga namatay naway magkaroon ng kasiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Panginoong Diyos, gawin mo kaming matalino sa iyong karunungan at tulungan mo kaming makasunod sa iyo sa kababaang loob na ipinakita sa amin ng iyong anak. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan. Tanggapin mo ang mga ito para maragdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay po marapat ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinag-uusam mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghilo yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati iyon. Niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, aming Santo Papa,
ni Honesto, aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng Panginoong Hesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, pati adyam kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po. Pero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Pero ng Diyos na Mga ginigiliw, naririto si Kristo.
ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Nagpapakumbaba, may kaloobang tulad ng bata. Halina tanggapin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinanggap siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya sa oras ng hirap at pagsubok. Linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglingkod at sa buhay na ganap na kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahal. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumayin niyo rin. At pagpalain kayo, ingatan kayo, pagalingin kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, taglay ang kalaobang tulad ng sa bata. Salamat sa Diyos. Salutaris hostia, que celi pandis hostium, bella premum auxilia, danos
makapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod ng iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo't higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawala na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami ay tulungan. O Panginoon, magmadali ka ng iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Sukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritong Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ang hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito
ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venere eternoi et antiquum documentum novus edat ritui prestet vides supplimentum sensum defectui genitoque laus et jubilatio salus bono virtus quoque sinet benedictio procedentis aut roque compassi laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestis tiei, Omne declamentum minse habentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iuta sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima.
Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Sakramen mo soli, o sakramen divine, o grace and all thanksgiving, be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.